Sa isang malamig na umaga sa bayan ng San Isidro, nagsimula ang aming kwento. Ako si Miguel, isang simpleng estudyante na may mga pangarap na tila abot kamay ngunit puno ng misteryo. Kasama ko si Ana, ang aking matalik na kaibigan mula pa noong kami nasa elementarya. Palagi kaming magkasama, magkaisa sa pag-aaral at magkatulong sa pag-abot ng aming mga pangarap. Simula pa lang ng semestre, alam na namin ang hirap na kakaharapin. Ang aming propesor, si G. Ramirez, ay kilala sa pagiging strikto at mataas ang standards. Maraming beses na kaming nakarinig ng kwento tungkol sa kanya kung paanong ang kanyang mga estudyante ay nagdurugo ang utak sa pag-aaral. Ngunit sa kabila ng lahat, determinado kaming dalawa ni Ana na hindi lang makapasa kundi maging top sa klase. Tuwing Sabado, nagkikita kami sa maliit na coffee shop sa gilid ng kolehiyo. Dito kami nagbabasa ng mga libro, nagsusulat ng mga report at nag-uusap tungkol sa aming mga plano. Isang umaga, habang abala kami sa pagre-review, biglang dumating si G. Ramirez. Tumigil kami sa aming ginagawa, halos hindi makagalaw sa kaba. Lumapit siya sa amin at ngumiti, isang bagay na bihirang mangyari. Miguel, Ana, sabi niya, naririnig ko ang sipag ninyo. May ibibigay akong espesyal na proyekto para sa inyo. Nakaramdam kami ng magkahalong saya at kaba. Ang proyektong ito ay hindi basta-basta. Ito ay nangangailangan ng malalim na pananaliksik at pag-unawa sa mga komplikadong konsepto. Ngunit sa isip namin, ito ang aming pagkakataon para patunayan ang aming kakayahan. Nangako kami na gagawin ng lahat para makamit ang tagumpay. Sa mga susunod na linggo, halos hindi na kami natutulog. Nagpupuyat kami sa pagbabasa, pagsusulat at pag-aaral. Lahat ng oras namin ay nakatuon sa proyektong ito. Sa kabila ng pagod, palaging nandiyan si Ana para sa akin. Siya ang aking lakas, ang nagbibigay inspirasyon sa akin na huwag sumuko. Isang gabi, habang nasa library kami, nagkaroon ng masalimuot na sitwasyon. Biglang nawala ng kuryente at kami ay nabalot ng dilim. Nakaramdam kami ng takot, ngunit kinailangan naming magpatuloy. Sa gitna ng dilim, narinig namin ang mga hakbang ng isang tao. Hindi namin alam kung sino ito, ngunit alam naming hindi kami nag-iisa. Lumapit si Ana sa akin at bumulong, "Miguel, nararamdaman mo ba ang kaba ko?" Tumango ako, alam kong pareho kami ng nararamdaman. Biglang bumukas ang ilaw at sa aming harapan, isang misteryosong estudyante ang nakatayo. May hawak siyang isang lumang libro na tila puno ng sekreto. "Alam ko kung ano ang hinahanap ninyo," sabi niya. "Ang librong ito ay makakatulong sa proyekto ninyo." Ngunit bago pa namin makuha ang libro, bigla siyang tumakbo palabas ng library. Sinubukan naming habulin siya, ngunit nawala siya sa dilim. Ang tanging naiwan sa amin ay ang tanong kung sino siya at kung ano ang laman ng librong iyon. Sa puntong ito, alam namin na ang aming paglalakbay ay magiging mas mahirap kaysa sa inaakala namin. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi kami nawala ng pag-asa. Kami ni Ana ay nanatiling magkasama, handang harapin ang anumang pagsubok na darating. Ang aming determinasyon ay mas matatag kaysa dati at ang misteryosong estudyante ang naging bagong bahagi ng aming kwento. Habang naglalakad kami pauwi, nag-usap kami tungkol sa mga susunod na hakbang. Ngunit sa aming kabilaang pag-uusap, hindi namin maiwasang itanong, ano kaya ang nasa loob ng librong iyon? Matapos ang engranding pagtatapos, kami ni Mia ay hindi makapaniwala sa aming nakamit. Pareho kaming nagpunyagi upang maging top sa aming kolehiyo. At narito kami, hawak ang aming mga diploma, punong-puno ng pag-asa para sa hinaharap. Subalit sa likod ng mga ngiti at palakpakan, may mga agam-agam na sumilay sa aking isipan. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakadarama nito o pati si Mia. Siya kasi ay palaging masigla, puno ng tiwala sa sarili at tila walang kapintasan sa kanyang mga plano. Nang gabing iyon,
nagdesisyon kami ni Mia na magdiwang. Napagkasunduan naming pumunta sa paborito naming kainan sa kanto, isang maliit na karinderya kung saan madalas kaming mag-aral habang humihigop ng mainit na kape. Habang kumakain, bumalik ang mga alaala ng aming walang sawang pag-aaral. Ang mga gabing halos di kami natutulog para lang makapagsaulo ng mga leksyon at ang mga oras na parang gusto na naming sumuko, ngunit pareho kaming nagbigay lakas sa isa't isa. Grabe, hindi ko talaga akalain na mararating natin ito, Alex. Wika ni Mia habang nakangiti sa akin. Kitang-kita ang saya sa kanyang mga mata. Oo nga Mia. Pero alam mo, may mga pagkakataon na parang hindi ko na kaya. Pero dahil sa'yo, nagpatuloy ako. Sagot ko. Totoo ito. Dahil sa bawat pagkakataon na ako'y nanghihina, naroon siya upang ipaalala sa akin ang aming mga pangarap. Habang nagpapatuloy ang aming pag-uusap, napansin ko ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Mia. Hindi siya ang karaniwang masayahin na Mia na kilala ko. Sinubukan kong alamin kung ano ang bumabagabag sa kanya. Mia, mukhang may iniisip ka. Ano nga ba iyon? Sandaling bumuntong hininga si Mia bago nagsalita. Alex, natatakot ako sa kung ano ang susunod. Pareho tayong nagtagumpay pero ano nga ba talaga ang naghihintay sa atin sa labas ng kolehiyo? Natahimik ako. Sa totoo lang, ako rin ay may mga takot sa hinaharap. Ang paglabas sa ligtas na mundong aming kinagisnan sa kolehiyo ay isang malaking hamon at hindi ko rin sigurado kung ano ang naghihintay sa amin. Ngunit kailangan kong ipakita kay Mia na kaya namin ito. Mia, magkasama nating tatahakin ang landas na ito. Hindi kita iiwan. Nagpatuloy ang aming gabi ng pagtatalo at pag-uusap tungkol sa mga posibilidad sa hinaharap. Ngunit sa kabila nito, hindi maalis ang pakiramdam na may kulang. May isang bagay na hindi ko pa rin matukoy. Pag-uwi ko, nakatanggap ako ng isang email mula sa isang prestihiyosong kumpanya. Isa itong alok para sa isang posisyon na matagal ko nang inaasam. Puno ng galak, agad kong tinawagan si Mia para ibalita ito. Mia, makinig ka. Nakakuha ako ng alok mula sa kumpanyang yon na sinabi ko sa'yo. Hindi ko akalaing mangyayari ito. Sa kabilang linya, narinig ko ang tahimik na reaksyon ni Mia. Alex, ang ganda niyan. Pero may sasabihin ako sa'yo. Parang kumulo ang aking sikmura sa kaba. Ano kaya ang sasabihin ni Mia? Ano yon, Mia? Alex, ako rin. Nakakuha ako ng alok para sa isang posisyon sa ibang bansa. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo dahil alam ko kung gaano natin pinangarap ang magkasamang trabaho pagkatapos ng kolehiyo. Natahimik ako. Sa pagkakataong yon, naisip ko ang lahat ng plano na ginawa namin, ang mga pangarap na pinangarap namin. Ngayon, narito kami sa isang punto na kailangan naming magdesisyon para sa aming mga sarili. Hindi ko alam kung ano ang magiging desisyon niya at hindi ko rin alam kung ano ang magiging desisyon ko. Mia, ano ang balak mo? Tanong ko, umaasang maririnig ko ang kanyang plano. Hindi ko pa alam, Alex, pero kailangan kong alamin kung ano ang makakabuti para sa akin. Alam ko na kahit ano pa man ang mangyari, magkakaibigan pa rin tayo. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, natapos ang gabi na dala ang bigat ng desisyon na kailangan naming gawin. Hindi ko alam kung paano haharapin ang mga susunod na araw. Ang mga pangarap na pinangarap namin ay parang unti-unting naglalabasan ng mga bagong hamon. Sa gitna ng lahat ng ito, kailangan kong magdesisyon. Kailangan kong pumili kung susundin ko ba ang alok ng kumpanyang ito o magtutulungan kami ni Mia para sa bagong hamon. Ngunit isang bagay ang sigurado. Sa lahat ng aming mga pinagdaanan, ang aming pagkakaibigan ay hindi basta-basta mawawala. Ngunit sa huli, sa likod ng mga ngiti at pag-asa, may isang tanong na hindi ko pa rin kayang sagutin. Ano ang mangyayari sa aming dalawa kapag kailangan na naming maghiwalay ng landas? Noong araw na yon, naramdaman kong may kakaiba. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may mabigat na hangin sa paligid.
Ako si Mia, at habang papalapit ang araw ng aming pagtatapos, mas ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin ni Lian. Siya ang pinakamatalik kong kaibigan at isa ring matalinong estudyante na palaging kaagapay ko. Ngunit sa kabila ng aming tagumpay, tila may kung anong namamagitan sa amin na hindi ko lubos maintindihan. Ang saya, di ba? Ilang araw na lang at graduation na natin. Sabi ko habang sabay kaming naglalakad papuntang library. May ngiti si Lian, pero tila pilit. Alam kong may iniisip siya, pero hindi ko alam kung ano. Sa mga nakaraang linggo, madalas siyang tila malayo ang tingin at bihira na ang aming mahahabang pag-uusap. Oo, ang bilis ng panahon, maikli niyang sagot. Tiyak na kami ang magiging top graduate sa aming batch. Halos 5 taon naming pinagsikapan ang bawat proyekto, pagsusulit at pagtatanghal. At ngayon, narito na kami, nasa rurok ng aming tagumpay. Ngunit sa halip na saya, iba ang nararamdaman ko. Sa library, nagbukas ako ng laptop upang tapusin ang aming final thesis. Magkatuwang namin itong ginawa ni Lian at ito ang naging dahilan kung bakit kami itinuring na pinakamagaling sa aming kurso. Ngunit habang nagtatype ako, napansin kong tila wala sa sarili si Lian. Lian, okay ka lang ba? Tanong ko. Ha? Oo naman, sagot niya, ngunit hindi niya ako tinitingnan ng diretso. Napapansin kong palagi siyang abala sa kanyang cellphone na nitong mga nakaraang araw. Madalas din siyang magpaalam ng biglaan na hindi niya dating ginagawa. Marami akong tanong pero ayokong magtanong ng diretso dahil baka isipin niyang masyado akong mapanghimasok. Kaya pinili kong manahimik. Kinabukasan, nagising ako ng maaga at nagdesisyong puntahan si Lian sa dormitoryo niya. Gusto kong malaman kung may problema ba siya o kung may nagbabago ba sa pagitan namin. Nang makarating ako sa kanyang kwarto, bumungad sa akin ang isang tanawin na naging dahilan ng aking pagkabigla. Si Lian ay nakaupo sa sahig, hawak ang isang envelope. Napansin kong nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Hindi siya agad napansin na nasa pinto ako, kaya't tumikhim ako upang magpakilala. Mia, gulat niyang sabi. Agad niyang itinago ang envelope sa likod ng kanyang katawan. Ano yan? Tanong ko, pilit nang ngumiti upang mapagaan ang sitwasyon. Parang ang seryoso mo diyan, ah? Wala ito. Mabilis niyang sagot. Pero alam kong may tinatago siya. Lian, matagal na tayong magkaibigan. Kung may problema ka, pwede mo namang sabihin sa akin, di ba? Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Tumahimik siya ng ilang segundo bago siya tumayo at inilagay ang envelope sa kanyang mesa. Mia, may kailangan akong aminin sa'yo, sabi niya. Kinabahan ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin niya pero ramdam ko na malaki ang magiging epekto nito sa aming dalawa. Bakit? Ano yon? Tanong ko. Alam mo bang, hindi ko talaga gustong mag-top sa batch natin. Biglang sabi ni Lian. Napatigil ako. Hindi ko inasahan ang kanyang sinabi. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ito ang gusto ko. Hindi ko gustong ma-pressure sa lahat ng expectations, Mia. Hindi ko gustong maging halimbawa ng lahat o maging perfect sa mata ng mga tao. Pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo dahil alam kong ito ang pangarap mo. Hindi agad ako nakasagot. Parang bigla akong binuhusan ng malamig na tubig. Paano niya nasabi ito? Ang buong akala ko pareho namin itong pinaglalaban. Pareho naming pangarap ito. Pero ngayon, nalaman kong hindi pala. Mia, sorry, dagdag niya, pero may isang bagay pa akong kailangang sabihin. Nakatitig ako sa kanya, hinihintay ang susunod niyang sasabihin. Ang bigat ng pakiramdam ko, parang may malaking bato sa dibdib ko. May isang kumpanya na nag-o-offer sa akin ng scholarship abroad, pero may kondisyon. Kailangan kong isuko ang pagiging top graduate. Nagulat ako. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. So, anong plano mo? Tanong ko, pilit na pinapanatili ang kalmado kong boses.
Hindi agad siya sumagot. Huminga siya ng malalim at ang sumunod niyang sinabi ang nag-iwan ng mas malaking tanong sa akin. Pinirmahan ko na ang kontrata at bukas ia-announce nila kung sino ang magiging valedictorian. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa para sa oportunidad na dumating kay Lian o kung dapat akong magalit dahil hindi niya agad sinabi sa akin. Ngunit bago pa ako makapagsalita, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Tumayo siya at sinagot ang tawag. Sa kabilang linya narinig ko ang isang boses, pamilyar, pero hindi ko matukoy. Tumigil siya sa pagsasalita at tumingin sa akin, puno ng kaba ang kanyang mukha. Mia, bulong niya. May nangyari. Kailangan kong pumunta sa opisina ng dean. Ngayon din. At sa sandaling iyon, naramdaman kong may mas malalim pa akong dapat alamin. Sa wakas, dumating na ang araw na matagal naming hinintay ni Liza, ang aming pagtatapos sa kolehiyo. Mula sa aming unang araw bilang mga freshman hanggang sa mga gabing puno ng stress at pagod, ito na ang pinakahihintay naming tagumpay. Ang dilaw na toga na suot namin ay tila simbolo ng lahat ng sakripisyo, hirap at pag-asa na aming ibinuhos sa aming pag-aaral. Sa araw na ito, kami ang mga top sa aming batch, isang pribilehiyo at karangalang hindi namin inaasahan noong una. Habang nakaupo kami sa harapan ng auditorium, hindi maiwasang magbalik tanaw ako sa aming mga karanasan. Si Liza, ang matalik kong kaibigan, ay palaging nandyan sa bawat hakbang ng aming paglalakbay. Mula sa mga simpleng diskusyon sa kainan hanggang sa mga masalimuot na debate sa grupong pag-aaral, siya ang naging aking sandigan. Lahat ng aming pinagdaanan ay nagpatibay sa aming pagkakaibigan. Isang haligi ng suporta na nagpatatatag sa amin sa gitna ng mga pagsubok. Nagsimula ang seremonya at isa-isa ng tinawag ang mga pangalan ng mga magsisipagtapos. Nang lumapit kami sa entablado, nakaramdam ako ng kaba na may halong kasiyahan. Tumayo si Lisa sa tabi ko at sabay naming tinanggap ang aming mga medalya. Ang kislap ng medalya ay tila sumasalamin sa liwanag ng aming mga pangarap. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang hindi maipaliwanag na saya na dulot ng aming pagsusumikap. Ngunit sa kabila ng lahat ng kasiyahan, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang aura kay Lisa. Bagamat siya ay nakangiti, may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata, isang bagay na hindi ko agad matukoy. Sa huli ng seremonya, nagkaroon ng pagkakataon na magtalumpati ang mga top graduates. Ako ang unang nagsalita. Binahagi ko ang aming mga karanasan, mga aral na natutunan, at ang aming hangarin na makagawa ng pagbabago sa mundo. Pagkatapos ng aking talumpati, palakpakan ang bumalot sa buong auditorium. Sumunod si Liza. Sa kanyang talumpati, ramdam ang kanyang husay at determinasyon. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita, bigla siyang huminto. Ang auditorium ay tahimik at lahat ay nakatingin sa kanya, nag-aabang sa kanyang susunod na sasabihin. Dahan-dahan niyang binaba ang mikropono at huminga ng malalim. Sa mga sandaling iyon, alam kong may mahalaga siyang sasabihin. May isang bagay akong gustong ipahayag, sabi niya, habang ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig. Sa kabila ng ating mga tagumpay, may mga pagkakataon pa ring hindi natin nakikita ang buong larawan ng ating mga pangarap. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Ano ang kanyang ibig iparating? Nagpatuloy siya, nais kong malaman ng lahat na hindi lamang ang mga medalya at pagkilala ang sukatan ng ating tagumpay. May mga pangarap akong nais matupad na hindi nasusukat ng akademikong tagumpay. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang lalim ng kanyang pinagdaanan. Sa likod ng kanyang ngiti, may bahagi ng kanyang sarili na patuloy na naglalakbay, naghahanap ng ibang daan. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong dahilan, ngunit ramdam ko ang kanyang sinseridad at ang bigat ng kanyang pinagdaraanan. Pagkatapos ng kanyang talumpati, lumapit siya sa akin. May kailangan akong sabihin sa iyo, pero hindi dito.
bulong niya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon na hindi ko mawari. Habang palapit ang gabi, hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ang kanyang sasabihin. Sa gitna ng kasiyahan ng pagtatapos, isang twist ang nag-aabang. Ang aming tagumpay ay tila isang simula ng mas malalim na paglalakbay na hindi ko inaasahan. Ang aming pagkakaibigan ay nanatiling matatag, ngunit sa likod ng bawat ngiti ay may mga tanong na kailangan naming harapin. Sa huli ng araw, ang cliffhanger na ito ay nagbigay ng bagong perspektibo sa aming mga pangarap. Ano ang kanyang itinatago? Ano ang susunod na hakbang para sa aming dalawa? Sa mga susunod na araw, kami ay maglalakbay sa daan ng hindi alam, puno ng pag-asa at tapang na harapin ang bawat pagsubok na darating. Ang aming pagtatapos ay hindi ang katapusan ng aming kwento, kundi simula ng isang bagong kabanata na puno ng misteryo at pag-asa. Bahagi 8, ang ating huling hakbang. Sa wakas, narito na kami sa huling yugto ng aming paglalakbay sa kolehiyo. Parang kailan lang, magkasama kami ni Lisa sa unang araw ng klase, kinakabahan at puno ng pag-asa sa kung ano ang dadalhin ng mga susunod na taon. Ngayon, habang kami ay naglalakad pababa ng pasilyo patungo sa auditorium para sa aming pagtatapos, hindi ko maiwasang balikan ang lahat ng pinagsamahan namin, ang bawat pagsubok na hinarap at ang mga tagumpay na aming naabot. Si Lisa ay naging matalik kong kaibigan simula pa noong unang taon. Pareho kaming may pangarap na makapagtapos sa kolehiyo bilang top students at ang pangarap na iyon ang naging gabay namin sa bawat hakbang na ginawa namin. Sa bawat proyekto, bawat pagsusulit, at bawat pasyang kailangan naming gawin, lagi kaming magkasama, nagtutulungan at nagsusuportahan. Nang magsimula ang aming huling taon, alam naming ito na ang pagkakataon para masungkit ang aming pangarap. Nagdesisyon kaming mag-aral ng mas mabuti, maglaan ng mas mahabang oras sa library at humingi ng tulong sa mga propesor para mas mapalalim pa ang aming kaalaman. Noong una, akala ko magiging madali lang ang lahat, ngunit mali pala ako. Hindi lahat ng bagay ay naaayon sa plano. Isang gabi, habang kami ni Lisa ay nag-aaral para sa finals, biglang tumunog ang kanyang telepono. Pasamantala siyang lumabas ng silid upang sagutin ito. Pagbalik niya, hindi ko na siya makilala. Ang dating masayahin at puno ng enerhiyang Liza ay napalitan ng isang taong tila nabigo at nalulumbay. Ano ang nangyari? Tanong ko sa kanya, puno ng pag-aalala. Tumingin siya sa akin, may mga luha sa kanyang mga mata. Si Mama, nagkaroon siya ng malubhang sakit. Kailangan kong umuwi. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang bigat ng mundo sa aking balikat. Alam ko kung gaano kahalaga sa kanya ang pamilya at kung gaano siya nag-aalala para sa kanyang ina. Ngunit alam ko rin kung gaano kahalaga sa kanya ang aming pangarap. Nais kong sabihin sa kanya na okay lang na magpahinga muna, na nauunawaan ko kung bakit kailangan niya itong gawin. Ngunit alam kong hindi ko siya mapipigilan sa kanyang desisyon. Kasama mo ako, sabi ko, inaabot ang kanyang kamay. Liza, aalalayan kita sa kahit anong mangyari. Pagtutulungan natin ito. Napangiti siya kahit papaano. Salamat, pero kailangan ko itong harapin mag-isa. Ikaw na muna ang bahala sa mga gawain natin dito. At sa gayon, umalis siya. Naiwan ako sa kolehiyo, nag-iisa, pilit na tinatapos ang mga proyekto at mga pagsusulit na dapat naming sabay na hinaharap. Sa bawat araw na lumipas, pakiramdam ko ay nawawala ang kalahati ng aking sarili. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko hinayaan ang mga pagsubok na hadlangan ang aming pangarap. Lumipas ang mga linggo at unti-unting bumalik si Lisa. Bagamat hindi pa lubos na maayos ang kalagayan ng kanyang ina, pinili niyang bumalik sa kolehiyo upang tapusin ang aming sinimulan. Ipinakita niya sa akin ang tunay na kahulugan ng katatagan at dedikasyon. Sa wakas, dumating ang araw ng aming pagtatapos.
Nakaupo kami ni Liza sa gitna ng auditorium, magkahawak kamay habang binabanggit ng dean ang pangalan ng mga nagtapos na may pinakamataas na karangalan. Nang tawagin ang aming mga pangalan, hindi ko maiwasang mapaluha. Ito na ang kaganapan ng aming pinangarap, ang bunga ng lahat ng aming pagsisikap. Ngunit sa likod ng saya at tagumpay na iyon, may isang lihim na bumabagabag sa akin. Isang lihim na hindi ko pa nasasabi kay Liza. Noon pa man, may isang alok na dumating sa akin mula sa isang prestihiyosong unibersidad sa ibang bansa. Isang alok na hindi ko inaasahang darating at hindi ko rin alam kung paano sasabihin sa kanya. Sa gitna ng kasiyahan, lumapit sa akin si Liza. "Anong iniisip mo?" Tanong niya, tila alam na may bumabagabag sa akin. Huminga ako ng malalim, nararamdaman ang bigat ng desisyon sa aking dibdib. "Liza, may isang bagay akong kailangan sabihin sa'yo." Tumingin siya sa akin, puno ng pag-aalala. "Ano iyon?" At sa puntong iyon, alam ko na kailangan kong harapin ang lahat ng ito. Kailangan kong sabihin sa kanya ang tungkol sa alok na iyon, kahit na hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon niya. Sa kabila ng lahat, alam kong ang aming pagkakaibigan ay mas mahalaga kaysa sa anumang desisyon na gagawin ko. Ngunit sa sandaling iyon, habang nakatingin ako sa kanyang mga mata, isang bagay ang nagbago. Sa isang iglap, nakarinig kami ng tawag mula sa likuran ng auditorium. Isang tawag na hindi namin inaasahan, isang tawag na magbibigay ng panibagong twist sa aming kwento. "Magmadali kayo, may emergency sa labas." Isang boses ang sigaw. Napatingin kami ni Lisa sa isa't isa, puno ng pagtataka at pag-aalala. Ano na naman kaya ang susunod na mangyayari? Pagkatapos ng maraming taon ng pag-aaral, sakripisyo, at walang katapusang pagsisikap, narito kami ni Carlo, nakatayo sa harap ng entablado ng aming pagtatapos. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko habang nakikita ko ang mga ngiti ng aming mga magulang, mga kaibigan, at mga guro na nagbigay ng inspirasyon sa amin sa buong paglalakbay na ito. Ang mga sandaling ito ay tila bumagal, bawat segundo ay punong-puno ng damdamin at pag-asa. "Handa ka na ba, Elena?" Tanong ni Carlos sa akin habang naghahanda kami upang umakyat sa entablado. "Oo, Carlo," sagot ko, bagamat ang kabog ng aking dibdib ay tila hindi magpapapigil. Hindi ko akalain na darating tayo sa araw na ito. Ang daming nangyari at ang daming pinagdaanan. Napangiti siya at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang parehong tapang at determinasyon na aking hinangaan mula pa noong unang araw ng aming kolehiyo. Siya ang kaibigan kong laging nandiyan, sa hirap at ginhawa, sa tagumpay at kabiguan. "Alam mo, Elena," sabi niya, "ang daming beses na gusto ko ng sumuko, pero dahil sa iyo nagpatuloy ako. Salamat sa lahat." Niyakap ko siya ng mahigpit. Pareho tayong nagpatuloy dahil sa isa't isa. Isa itong tagumpay ng ating pagkakaibigan. Habang papalapit na ang oras ng aming pag-akyat sa entablado, naalala ko ang mga gabing magkasama kaming nag-aaral sa library. Ang mga diskusyon namin sa mga komplikadong teorya, ang mga palitan ng ideya, at ang mga tawanan na tila walang katapusan. Ang bawat sandali ay isa sa mga piraso ng puzzle na bumuo sa kung sino kami ngayon. Sa wakas, tinawag na ang aming mga pangalan. Naglakad kami ni Carlo patungo sa entablado, kapwa kinakabahan at nasa sabik. Habang inaabot sa amin ng diploma, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad at kasiyahan. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa amin, kundi para rin sa lahat ng mga taong sumuporta sa amin. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon kami ng pagkakataong makipag-usap sa aming mga guro at kapwa mag-aaral. Ang mga pagbati at yakap ay walang katapusang dumaloy. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, may nararamdaman akong kakaiba. Parang may kulang kahit na ang lahat ay tila perpekto.
Habang naglalakad kami pauwi, si Carlo ay tila balisa. Elena, may kailangan akong sabihin sa'yo. Sabi niya na tila nag-aalinlangan. Ano yon, Carlo? Tanong ko, nagtataka sa bigat ng kanyang boses. May isang alok na dumating sa akin, sabi niya, isang scholarship para sa isang prestihiyosong universidad sa ibang bansa. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo, pero kailangan kong tanggapin ito. Ito ang pagkakataon ko para palawakin ang aking kaalaman. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Masaya ako para sa kanya, ngunit ang ideya na mawawala ang aking pinakamatalik na kaibigan ay hindi ko akalain na mangyayari. Carlo, iyon ay isang napakagandang pagkakataon. Alam kong magtatagumpay ka, sabi ko, sinusubukang itago ang lungkot sa aking boses. Salamat, Elena, pero hindi ko kayang iwan ka. Tugon niya at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang pighati. Ngunit alam kong kailangan kong gawin ito para sa aking kinabukasan. Niyakap ko siya ng mahigpit, pilit na inuunawa ang sitwasyon. Carlo, ang pagkakaibigan natin ay hinding-hindi magbabago. Kahit saan ka man mapunta, nandito ako para sa'yo. Naglakad kami sa ilalim ng mga bituin, ang mga ilaw ng lungsod ay tila bumubulong sa amin ng mga pangakong hindi pa namin nauunawaan. Sa aking puso ay naroon ang pag-asa na anumang mangyari, ang aming mga pangarap ay patuloy na magtatagumpay. Ngunit sa likod ng aking isipan, isang tanong ang bumabalik-balik. Ano ang magiging kinabukasan namin ngayon na alam kong magkakalayo kami? Paano ko haharapin ang mga bagay na wala siya sa tabi ko? Habang nag-iisip, naramdaman ko ang isang malamig na hangin na tila nagdala ng mga alingawngaw ng hinaharap. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang aming kwento ay hindi pa tapos at ang mga bagong kabanata ay nasa unahan namin, handa nang isulat ng mga bagong karanasan at pagsubok. Habang naglalakad kami pauwi, hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ang mangyayari sa aming pagkakaibigan. Ang twist na ito sa aming kwento ay hindi ko inaasahan, ngunit alam kong isang bagong simula ang naghihintay sa amin. Sa kabila ng lahat, ang aming tagumpay ay hindi lamang sa pagtatapos, kundi sa mga susunod pang hakbang na aming tatahakin. At sa sandaling iyon, habang naglalakad kami, isang katanungan ang pumukaw sa aking isipan. Ano ang dapat kong gawin upang makasabay sa bagong yugto ng aming buhay? Ang sagot ay hindi pa malinaw, ngunit ang pag-asang dala ng aming tagumpay ay nagtutulak sa akin upang matuklasan ang kasagutan sa mga darating na araw. Bilang isang estudyante, palaging sinasabi sa amin na ang pagtatapos ay ang simula ng tunay na buhay. Hindi ko lubos maisip kung ano ang magiging pakiramdam ng araw na iyon, ngunit heto kami, ako at si Miguel, nakatayo sa harap ng entablado. Pinagmamasdan ng dagat ng mga mukhang umaasa at puno ng pagmamalaki. Sino ang mag-aakalang ang dalawang kabataan mula sa magkaibang mundo ay magtatapos bilang top sa aming kolehiyo? Ang aming kwento ay hindi pangkaraniwan. Si Miguel, isang estudyante mula sa probinsya, ay palaging nagtataka sa mundo ng syudad. Ako naman, si Ana, ay lumaki sa ingay at kaguluhan ng urbanong pamumuhay. Pareho kaming may mga pangarap, ngunit ang daan patungo rito ay puno ng mga pagsubok. Sa aming unang taon sa kolehiyo, natutunan namin ang halaga ng pagtutulungan. Sa kabila ng aming pagkakaiba, natagpuan namin ang aming mga sarili sa parehong kurso ng engineering. Ang aming kakayahan sa matematika ay tila nag-uudyok sa amin na maghangad ng mas mataas na marka. Lagi kaming nag-aaral ng sabay, nagtatakda ng oras para sa mga grupo ng talakayan at naglalaan ng oras para sa mga eksperimento sa laboratorio. Isang gabi, habang kami ay nasa library, nagkaroon kami ng isang malalim na pag-uusap. Miguel, naiisip mo ba kung ano ang mangyayari pagkatapos ng graduation? Tanong ko habang siya ay abala sa pagbabasa ng makapal na libro.
Tumigil siya sandali, ang kanyang mga mata ay nag-isip. Ana, ang totoo, natatakot ako, sagot niya. Ang kanyang pag-amin ay nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Pareho kaming kinakabahan sa kinabukasan, ngunit mas pinili naming pagtuunan ng pansin ang kasalukuyan. Noong sumunod na linggo, nagkaroon ng biglaang anunsyo mula sa aming dean. Ang dalawang top graduates ay magkakaroon ng espesyal na scholarship sa isang prestihiyosong unibersidad sa ibang bansa. Pahayag niya, parang bumagsak ang mundo sa akin. Ang pagkakataong iyon ay tila isang pangarap na hindi ko akalaing makakamtan namin. Ngunit, ito rin ay nangangahulugan na kailangan naming maghiwalay ni Miguel. Sa mga susunod na buwan, kami ay nagpatuloy sa aming mga gawain, ngunit may halong lungkot ang bawat araw. Alam namin na ang aming pagkakaibigan ay susubukin ng distansya. Ana, alam mo, kahit saan tayo mapunta, ang mga alaala natin ang mag-uugnay sa atin. Sabi ni Miguel isang araw habang kami ay naglalakad sa parke. Oo, Miguel, at ang mga pangarap natin ang magtutulak sa atin na magpatuloy. Tugon ko. Dumating ang araw ng graduation. Habang nakatayo kami sa entablado, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad sa aking mga balikat. Ang pagtingin sa mga mukha ng aming pamilya at mga kaibigan ay nagbigay sa amin ng lakas. Ana, narito na tayo, bulong ni Miguel habang kami ay naghahanda para sa aming talumpati. Oo, Miguel, narito na tayo at ito ay simula pa lamang. Sa aming talumpati, ibinahagi namin ang aming kwento, ang aming mga pagsubok at mga tagumpay. Ang bawat salita ay puno ng damdamin at halos hindi ko mapigil ang aking luha. Sa huli, sinabi ni Miguel, ang tagumpay ay hindi lamang sa resulta, kundi sa proseso. At sa prosesong ito, natagpuan ko ang isang kaibigan na naging bahagi ng aking buhay. Ngunit sa kabila ng saya, ang isang hindi inaasahang balita ay dumating pagkatapos ng seremonya. Nalaman namin na may isang misteryosong tao ang nagbigay ng malaking donasyon sa kolehiyo sa aming ngalan. Ang donasyon ay para sa isang bagong programa na magbibigay ng mas maraming scholarship sa mga estudyante mula sa probinsya, katulad ni Miguel. Habang kami ay nag-uusap sa gilid ng bulwagan, may lumapit sa amin na isang matandang lalaki, may hawak na baston at may pakiramdam ng autoridad. Miguel, Ana, tawag niya sa amin. Ako ay may alok para sa inyong dalawa. Isang alok na magbabago sa inyong landas. Hindi namin alam kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo at pag-asa. Sa puntong iyon, ang aming mga pangarap ay tila nagbukas ng mas malawak na posibilidad. Ngunit ano ang alok ng matandang lalaki? Sa likod ng lahat ng tagumpay na ito, ano ang susunod na hakbang na aming tatahakin? Ang hindi inaasahang twist na ito ay nag-iwan sa amin ng ligalig, ngunit ang aming determinasyon ay mas matibay kaysa kailanman. Ang aming kwento ay hindi pa tapos at ang bagong kabanata na ito ay tila puno ng hindi inaasahang mga pangyayari. Ngunit isang bagay ang malinaw. Sa kabila ng distansya at pagbabago, ang aming pagkakaibigan ay ang aming matibay na pundasyon sa pag-abot ng aming mga pangarap. Sa pagkakaalala ko, ang araw na iyon ay puno ng emosyon. Pagkatapos ng ilang taon ng pagsisikap at pag-aral, sa wakas ay narating namin ni Alex ang puntong pinapangarap ng bawat estudyante, ang araw ng pagtatapos. Ang College of Engineering ay naging tahanan namin sa loob ng 4 na taon at sa kabila ng lahat ng pagsubok, kami nagtagumpay bilang mga nangungunang estudyante sa aming batch. Kapwa kami nangangarap na makamit ang pinakamataas na parangal, ngunit hindi namin inasahan na magiging magkasama kami sa pagkamit nito. Mula sa aming unang klase hanggang sa mga huling pagsusulit, si Alex ang naging kaagapay ko sa lahat ng bagay. Isa siyang matalino at masipag na tao at hindi ko maitatanggi na marami akong natutunan mula sa kanya. Maraming beses na kami nagkasalungatan ng opinyon,
Ngunit sa huli ay natutunan naming tanggapin at pahalagahan ang aming pagkakaiba. Marahil ito ang naging susi sa aming tagumpay. Ngayon, habang nakaupo kami sa harap ng entablado, hindi ko maiwasang magbalik tanaw sa mga panahong nagdaan. Naalala ko ang mga gabing halos hindi na kami natutulog para lamang matapos ang mga proyekto. Ang mga sandaling kami nagtatawanan, nagtutulungan, nag-aaway at muling nagkakasundo. Ang aking puso ay punong-puno ng pasasalamat, hindi lamang sa mga aral na natutunan, kundi pati na rin sa pagkakaibigang nabuo. Nagsimula ang seremonya at isa-isa kaming tinawag upang tanggapin ang aming mga diploma. Nang tawagin ang pangalan ni Alex, pumalakpak ako ng buong saya. Kitang-kita ko ang kagalakan sa kanyang mukha habang siya'y naglalakad papunta sa entablado. Kasabay ng kanyang pangalan, ang kanyang mga magulang na nasa likod ko ay hindi na rin napigilang sumigaw ng tuwa. Ang kanilang anak na si Alex, ang kaibigan ko, ay naging inspirasyon hindi lamang sa akin kundi sa marami pang iba. Pagkatapos ni Alex, ako naman ang tinawag. Ang pagtapak ko sa entablado ay parang paglalakbay sa panaginip. Hindi ko alam kung papaano ko nagawa, ngunit narito na ako, nagtapos bilang top student kasama ang aking pinakamatalik na kaibigan. Sa paglingon ko sa audience, nakita ko ang aking mga magulang na punong-puno ng pagmamalaki. Ito ang araw na matagal ko nang inaasam at sa wakas ay natupad na. Pagkatapos ng seremonya, nagtipon-tipon kami ni Alex kasama ang aming mga pamilya sa isang maliit na salo-salo. Pagod man ang lahat, ang kasiyahan ay hindi maikakaila. Habang nagkukwentuhan kami, napansin kong tila may bumabagabag kay Alex. Hindi ko iyon pinansin agad dahil naisip ko na marahil ito'y dulot lamang ng pagod o emosyonal na overload. Ngunit habang lumalim ang gabi, hindi maikakailang may kakaiba talaga sa kanya. Alex, ayos ka lang ba? Tanong ko habang kami nakatayo sa isang sulok at nagmamasid sa mga taong nag-e-enjoy sa party. Oo naman, pero may kailangan akong sabihin sa'yo. Sagot niya habang walang pag-aalinlangan ang kanyang mga mata. Napatigil ako. Ang tono ng kanyang boses ay seryoso na tila may bagay na mahalaga siyang isisiwalat. Ano iyon, Alex? Huminga siya ng malalim bago nagsalita. May offer akong natanggap mula sa isang kumpanya sa ibang bansa. Gusto nilang doon ako magtrabaho. Hindi ko pa sinasabi sa iba pero kailangan kong magdesisyon. Nabigla ako sa kanyang sinabi. Alam kong may mga plano siya pagkatapos ng kolehiyo, ngunit hindi ko inaasahan na ganito kalayo. Ang aming pinagsamahan sa kolehiyo ay napakarami at sa isang iglap, ang lahat ng iyon ay parang magbabago. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, ngunit naramdaman kong hindi ko siya mapipigilan. Ang kanyang mga pangarap ay kasing halaga ng sa akin. Wow, Alex! Hindi ko alam na may ganito kang offer. I'm happy for you, sagot ko, kahit may bahaging nag-aalangan sa aking kalooban. Pero paano ang mga plano natin, ang mga pangarap natin? Napatitig siya sa akin puno ng pag-iisip. Alam ko, pero kailangan kong subukan ito. Baka ito ang daan para sa akin. Habang nagsasalita siya, bigla akong nakaramdam ng takot sa aking dibdib. Ang aming pagkakaibigan ay nasa puntong kailangan naming magdesisyon. Magpatuloy sa aming mga plano o harapin ang mga bagong pagkakataon na nagbukas para sa kanya. Ang gabing iyon, sa gitna ng tagumpay, ay naging simula ng isang hindi inaasahang pagbabago. Habang naglalakad kami pauwi, alam kong may mga bagay na kailangan naming pag-isipan. Ang aking puso ay puno ng kagalakan para sa kanya. Ngunit hindi ko maikakaila ang lungkot sa pag-iisip na maaring magbago ang lahat. Sa kabila ng aming tagumpay, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Ano ang mangyayari sa aming pagkakaibigan kapag nagdesisyon na si Alex? Hindi ko alam ang sagot, ngunit alam kong ang mga darating na araw ay puno ng mga desisyong kailangan naming gawin. Simula ng klase,
palaging kami ni Lila ang magkasama sa lahat ng bagay. Mula sa pag-aaral, pagdalo sa mga seminar, hanggang sa mga extracurricular activities, hindi maikakaila ang aming pagkakaibigan. Sa kabila ng lahat, ang aming pagkakaiba ay siyang naging pundasyon ng aming tagumpay. Kung ako'y masigasig sa pag-aaral ng teorya, si Lila naman ay bihasa sa praktikal na aplikasyon. Ang kombinasyon ng aming talino at determinasyon ay nagresulta sa aming pagiging top students ng aming kolehiyo. Nang dumating ang araw ng aming pagtatapos, hindi ko maalis ang kaba sa aking dibdib. Sa entablado, habang tinatawag ang aming mga pangalan, ramdam ko ang tensyon sa paligid. Ito na ang pinakahihintay naming sandali. Kasabay ng mga palakpakan ay ang aming mga magulang na puno ng pagmamalaki. Sila ang aming inspirasyon, ang dahilan kung bakit kami nagsikap. Ngunit sa likod ng aming mga ngiti, ako'y may nararamdaman na kakaiba. Isang pag-aalinlangan na hindi ko maipaliwanag. Sa gitna ng kasiyahan, bigla akong naalala ang gabi bago ang aming pagtatapos. Nag-usap kami ni Lila sa ilalim ng mga bituin sa aming paboritong parke. Sa gitna ng malamig na hangin, nagbahagi siya ng isang lihim na hindi ko inaasahan. Alam mo, hindi ko kailanman inaasahan na aabot ako sa ganitong punto, sabi niya habang nakatingin sa kalangitan. May isa akong desisyon na kailangan gawin pero hindi ko alam kung paano. Ang kanyang sinabi ay naging palaisipan sa akin. Ano ang desisyon na iyon? Bakit siya nag-aalangan? Pero bago ko pa man siya tanungin, nagbago siya ng paksa, kaya't hindi ko na ito nausisa pa. Pagkatapos ng seremonya ng pagtatapos, nagpaalaman kami sa aming mga kaklase. Ang bawat isa sa amin ay may kanya-kanyang plano. May magpapatuloy sa mas mataas na pag-aaral, may magtatrabaho at may magtatayo ng negosyo. Sa gitna ng masayang kaguluhan, nagpasya kaming dalawa ni Leila na umalis saglit at maglakad-lakad. Kailangan namin ng oras para pag-usapan ang aming mga plano at ang hinaharap. Habang naglalakad kami sa kahabaan ng campus, hindi ko maiwasang mapansin ang katahimikan ng paligid. Ang dati puno ng ingay ng mga estudyante ay naging tahimik na tila ba nagbigay daan sa aming mga sariling pag-iisip. May balita nga pala ako, sabi ni Lila, bumasag sa katahimikan. Natanggap ako sa isang prestihiyosong universidad sa ibang bansa para sa aking master's degree. Akala ko'y matutuwa ako sa kanyang balita. Ngunit sa halip ay naramdaman ko ang bigat sa aking dibdib. Alam ko kung gaano niya pinangarap na mag-aral sa ibang bansa, ngunit hindi ko rin maiwasang mag-alala. Kailan ka aalis? Tanong ko. Pilit na itinatago ang lungkot sa aking boses. Sa susunod na buwan, sagot niya. Gusto ko sanang mag-enjoy muna tayo bago ako umalis. Hindi ko alam ang sasabihin. Ang saya na nararamdaman ko sa aming pagtatapos ay unti-unting napalitan ng lungkot at pangamba sa ideya ng pagkakalayo namin. Subalit alam ko rin na hindi ko dapat pigilan ang kanyang pangarap. Alam kong ito ay isang malaking oportunidad para sa kanya at ito ang kanyang pinaghirapan. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa gilid ng lawa, kung saan kami madalas magpahinga at mag-usap. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagpasya akong suportahan siya sa kanyang desisyon. Kahit saan ka man makarating, alam mo naman na palagi akong nandito para sa'yo, sabi ko. Hindi man tayo magkasama, ang pagkakaibigan natin ay hindi magbabago. Ngumiti siya sa akin, ngunit sa kabila ng kanyang nangiti, alam ko na may malalim siyang iniisip. Salamat, pero may isang bagay pa akong gustong sabihin. Aniya, habang tinitingnan ako ng diretso sa mata. May isa pang dahilan kung bakit ako lilipad sa ibang bansa. May isang alok na hindi ko matanggihan. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-aalinlangan at kaba. Hindi ko alam kung ano ang kanyang tinutukoy. Ngunit bago ko pa man siya matanong, biglang may tumawag sa kanyang telepono. Siya'y nagpaalam saglit para sagutin ito. Habang inaantay ko siya,
Ang aking isipan ay puno ng katanungan. Ano ang alok na yon? At bakit tila ba may malalim na dahilan sa kanyang pag-alis? Nang bumalik siya, sa kanyang mukha ay may bahid ng kaba at pag-aalala. Babalik ako agad, sabi ni Lila, ngunit ang kanyang tono ay nag-iwan ng damdamin na tila ba may hindi siya sinasabi. Sa pag-uwi ko, ang mga salitang iniwan niya ay patuloy na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ang misteryo sa likod ng kanyang pag-alis. Sa kabila ng aming tagumpay, isang bagong kabanata ang nagbabadya. Isang kabanatang puno ng mga katanungan at pag-aalinlangan. Sa aming pagtatapos, nagbukas ang pinto sa isang kwentong hindi pa namin lubos na nauunawaan. Ang araw na pinakahihintay ng lahat ay dumating na. Graduation Day. Sa wakas, pagkatapos ng 4 na taong puno ng sakripisyo, hirap at tagumpay, narito kami ni Caleb. Magkaibigan mula unang araw sa kolehiyo hanggang sa huli. Pareho kaming nasa listahan ng mga magtatapos bilang top students, isang bagay na hindi namin inasahan noong nagsimula ang lahat. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Caleb ang nararamdaman ko. Sa lahat ng pagkakataon, palagi niyang sinasabi na ako ang dahilan kung bakit siya nagtagumpay. Lagi niyang binabanggit na ako ang nagtulak sa kanya para mas magpursige, mas magsikap. Ngunit ang totoo, siya ang naging inspirasyon ko. Kung hindi dahil sa kanyang determinasyon, sa kanyang walang sawang pagsuporta, baka matagal na akong sumuko. Sa bawat pagkatalo, sa bawat pagkakamali, si Caleb ang nagsisilbing liwanag ko. Ngunit ngayon, may isang lihim akong tinatago. Isang bagay na maaaring magbago ng lahat. Kahit kailan, hindi ko siya sinabihan tungkol sa alok na natanggap ko mula sa isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Ang alok na ito ay eksklusibo para sa akin. Hindi ko alam kung bakit hindi siya isinama, kahit na pareho kaming top students. Alam kong magiging masaya siya para sa akin. Ngunit paano kung maramdaman niyang hindi patas ang lahat? Paano kung masaktan siya? Sa loob ng auditorium, punong-puno ng mga magulang, kaibigan at guro, naririnig ang mga tawanan at bulungan. Ang entablado ay punong-puno ng dekorasyon at ang bawat upuan ay tila naghihintay sa mga kwento ng tagumpay ng bawat estudyante. Habang ang seremonya ay nagsisimula na, napansin kong tahimik si Caleb. Hindi siya tulad ng dati. Palaging masigla, palaging may ngiti sa labi. Lumapit ako sa kanya. Caleb, ayos ka lang ba? Tanong ko. Pilit na inilalagay ang kamay ko sa balikat niya. Ngumiti siya, ngunit alam kong hindi iyon ang tunay niyang ngiti. Oo naman, Elena. Iniisip ko lang kung ano ang susunod para sa atin. Tumango ako, kahit hindi ko alam ang sagot. Sa totoo lang, natatakot ako sa susunod na mangyayari. Ang aming pagkakaibigan ay naging pundasyon ng lahat ng aming tagumpay. Paano kung ang landas namin pagkatapos nito ay magkaiba at magkalayo? Habang tinatawag ang pangalan ng bawat estudyante, nararamdaman ko ang kaba sa bawat hakbang. Dumating ang sandali na tinawag ang pangalan ni Caleb. Tumayo siya at ang kanyang ngiti ay muling bumalik. Naririnig ang palakpakan sa buong auditorium habang tinanggap niya ang kanyang medalya bilang valedictorian. At pagkatapos, ang pangalan ko. Sumunod ako sa entablado at sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang bigat ng aking lihim. Nang tanggapin ko ang medalya bilang salutatorian, hindi ko maiwasang mapaisip. Ito ba ang tamang oras para sabihin sa kanya ang tungkol sa alok? O dapat ko bang hayaan na lang ito? Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon ng pagkakataon ng lahat na magtipon-tipon para sa isang maliit na salo-salo. Si Caleb, tulad ng dati, ay nasa gitna ng lahat, nagpapatawa, nakikipag-usap. Ngunit ako, naramdaman kong hindi ako mapakali. Hinila ko siya palayo mula sa karamihan. Caleb, may sasabihin ako sa'yo, sabi ko, halos pabulong. Tumingin siya sa akin
Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ano yon, Elena? Mukhang seryoso ka. Huminga ako ng malalim. May alok akong natanggap mula sa isang kumpanya. Gusto nila akong kunin bilang bahagi ng kanilang team. Saglit siyang natigilan. Hindi ko mabasa ang ekspresyon niya. Hindi ko alam kung masaya ba siya para sa akin o nagulat lang. Iyon ay kahanga-hanga, Elena. Anong kumpanya? Bago ko pa masabi ang pangalan ng kumpanya, biglang dumating ang isang guro at tinawag si Caleb. Caleb, may gusto kang makausap. Naghihintay sila sa labas. Nagkatinginan kami ni Caleb. Parehong naguguluhan. Sino? Tanong niya. Ngumiti ang guro. Ang CEO ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Gusto kanilang kausapin. Halos hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ang parehong kumpanya na nag-alok sa akin ay narito para kay Caleb? Paano nangyari ito? Hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot. Ang huling bagay na inaasahan ko ay ang malamang pareho kaming target ng kumpanyang yon. Habang papalayo si Caleb, naiwan akong nakatayo roon, nag-iisip. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit nila ako inuna? Ngunit ngayon, si Caleb ang gusto nilang kausapin. At higit sa lahat, paano ko haharapin ang posibilidad na ang kumpanyang ito ang maging dahilan ng aming paghihiwalay? Ang graduation day na ito ay hindi lamang tungkol sa pagtatapos. Ito ang simula ng isang bagong hamon na hindi pa namin nakikita. Ngunit ang tanong ay, handa ba kami para sa hamong iyon? Ang araw ng aming pagtatapos ay dumating na at ang saya na nararamdaman ko ay hindi maipaliwanag. Nakalulungkot, naisip kong ito na ang huling pagkakataon na makikita ko ang aming mga kaibigan sa kolehiyo. Pero masaya din ako dahil sa tagumpay na aming nakamit. Ako si Mia at ang aking matalik na kaibigan na si Leo ay parehong nagtapos bilang top sa aming batch. Hindi ko akalain na magagawa namin ito, lalo na sa dami ng mga pagsubok na aming hinarap. Habang naghahanda kami para sa seremonya, hindi ko mapigilang magbalik tanaw sa aming naging karanasan sa kolehiyo. Nagsimula kami bilang mga baguhan na puno ng pangarap at ambisyon. Sa unang araw pa lang, nagkasundo na kami ni Leo na suportahan ng isa't isa, anuman ang mangyari. Sa bawat pagsusulit, proyekto, at mga gabing walang tulog, naroon kami para sa isa't isa. Ang aming pagkakaibigan ay mas lalo pang tumibay sa bawat hamon na aming nalampasan. Pareho naming naisip noon na ang pagtatapos ay malayo pa, ngunit ngayon, narito na kami, nakasuot ng aming toga at sabik na sabik para sa seremonya. Habang papunta kami sa venue, hindi ko mapigilang mag-usap kay Leo tungkol sa aming mga plano pagkatapos ng kolehiyo. Ano nga ulit ang plano mo, Leo? Tanong ko sa kanya habang sabik na naghihintay sa kanyang sagot. Ngumiti siya sa akin at sinabing, Mia, alam mo naman na matagal ko nang pinapangarap na makapag-aral sa ibang bansa. Pero sa totoo lang, hindi ko pa rin alam kung saang bansa ang gusto ko. Paano naman ikaw? Nag-isip ako sandali bago sumagot. Gusto ko sanang magpatuloy sa pag-aaral dito sa Pilipinas at magturo sa universidad. Iba ang saya ng makapagbahagi ng kaalaman sa iba. Pero syempre, hindi ko isinasara ang posibilidad na makapag-aral din sa ibang bansa. Habang papalapit kami sa venue, biglang bumuhos ang ulan. Napatigil kami ni Leo at sabay na tumakbo papunta sa isang shed para sumilong. Nakakatawa, dahil parang sumasalamin ang ulan na ito sa ilang beses naming paghinto para magmuni-muni sa mga problema at pag-aalinlangan sa aming buhay. Habang nasa ilalim ng shed, napansin ko ang isang piraso ng papel na lumilipad sa hangin at bumagsak sa paanan ni Leo. Pinulot niya ito at binasa. Mia, tignan mo ito. Sabi niya habang inaabot sa akin ang papel. Nakalagay dito ang isang mensahe na tila itinadhana para sa amin. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung paano ka nagsimula, kundi sa kung paano ka nagpatuloy. Napangiti ako at sinabing, parang nararamdaman ko na ito ang eksaktong mensahe na kailangan natin ngayon, Leo. Sa dami ng ating pinagdaanan,
Ito ang nagpapaalala sa atin kung bakit tayo nandito. Sa wakas, huminto na ang ulan at nagpatuloy kami sa paglalakad patungo sa venue. Pagdating namin doon, napansin namin ang dami ng tao. Ang mga magulang namin ay naroon. Sabik na makita kaming magtapos. Nakita ko ang mga mata ng aking ina na puno ng luha ng kaligayahan habang yakap-yakap ang aking ama. Si Leo naman ay masayang nakikipag-usap sa kanyang pamilya. Ang seremonya ay nagsimula at habang papalapit na ang oras ng pag-akyat namin sa entablado, bigla kong naramdaman ang kaba. Ngunit alam kong narito ako hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa lahat ng tao na naniwala sa akin. Nang tawagin ang aming pangalan, sabay kaming umakyat ni Leo sa entablado. Tangan ng aming diploma. Ang palakpakan at hiyawan ng mga tao ay parang musika sa aking pandinig. At habang nasa entablado, biglang may nagpakita sa screen ng projector. Isang video na nagpapakita ng mga alaala namin ni Leo mula sa unang taon ng kolehiyo hanggang sa araw ng aming pagtatapos. Hindi namin inaasahan na meron palang gumawa nito para sa amin. Napaluha kami ni Leo sa saya at pasasalamat. Ngunit sa dulo ng video, may lumabas na isang mensahe na hindi namin inaasahan. Congratulations, Mia and Leo. You have achieved what many can only dream of. But remember, this is just the beginning. A new chapter awaits. Napatingin kami ni Leo sa isa't isa, nagtataka sa mensaheng yon. Ano kaya ang ibig sabihin ng new chapter? Habang bumababa kami sa entablado, pareho kaming puno ng kuryosidad. Ano kaya ang naghihintay sa amin pagkatapos ng araw na ito? May pagbabago bang darating na hindi namin inaasahan? Hindi namin alam, ngunit sigurado kaming handa kami sa anumang hamon na darating. Sa bawat pagtatapos, may bagong simula. At ito ang simula ng aming bagong kwento, puno ng pag-asa, pangarap, at mga bagong karanasan na handa naming harapin. Ang araw ng pagtatapos sa kolehiyo ay dumating na. Isang araw na parehong puno ng saya at kaba. Sa harap ng entablado, nakatayo kami ni Lila, ang aking matalik na kaibigan, na tila hindi pa rin makapaniwala sa aming narating. Parehas kaming nagtapos bilang top students ng aming kurso. Siya sa Business Administration at ako sa Computer Science. Isang tagumpay na bunga ng mahabang gabi ng pag-aaral, mga sakripisyo, at walang humpay na suporta sa isa't isa. Habang nakaupo kami sa pila ng mga nagtapos, hindi maiwasan ni Lila na yakapin ako ng mahigpit. Kaya natin to, Alex. Bulong niya sa akin. Nagbigay ito sa akin ng lakas, lalo na't hindi ko maialis ang kaba sa dibdib ko. Ang saya ko na nandito siya, palaging nandyan para sa akin at ako para sa kanya. Maya-maya lang ay tinawag na ang mga pangalan ng mga nagtapos. Isa-isa kaming pumunta sa entablado. Tumayo ako sa harap ng lahat. Hawak ang diplomang sumasalamin sa lahat ng aming pinaghirapan. Ang palakpakan mula sa mga kaibigan, pamilya, at mga guro ay tila musika sa aking pandinig. Sinasalamin nito ang aming tagumpay, hindi lamang bilang mga estudyante, kundi bilang mga tao na nagtagumpay sa kanilang mga pangarap. Matapos ang seremonya, nagkaroon kami ng maliit na salusalo kasama ang aming mga pamilya at kaibigan. Ang saya ng gabing iyon ay tila isang panaginip na ayaw ko nang magising. Habang nag-uusap kami ni Lila, napag-usapan namin ang mga plano namin matapos ang kolehiyo. Siya ay magtatrabaho sa isang prestihiyosong kumpanya sa Maynila. Samantalang ako naman ay susubukan ng swerte sa isang tech startup na binuo ng ilan sa aming mga kaklase. Ngunit sa gitna ng saya, may kung anong nagbabadya sa aking isipan. Isang lihim na matagal ko nang tinatago kay Lila. Naisip kong hindi ko na kayang itago pa ito, lalo na't bagong yugto na ang papasukin namin. Kailangan kong sabihin sa kanya, "Lila, may kailangan akong aminin sa'yo." Sabi ko habang magkahawak ang aming kamay. Kita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha, ngunit nanatili siyang kalmado. "Ano yun, Alex?" tanong niya. Huminga ako ng malalim. Nag-ipon ng lakas ng loob. "Alam mo ba yung tech startup na sinasabi ko?
Isa sa mga dahilan kung bakit gusto ko talagang subukan ito ay dahil sa'yo. Napahinto ako. Pinipilit na ituloy ang mga salitang matagal ko nang gustong sabihin. Lila, hindi lang dahil sa pangarap ko ang pagsali ko sa startup. Ginawa ko ito dahil gusto kong patunayan na kaya kong gumawa ng isang bagay na magpapahanga sa'yo. Tahimik si Lila, tila nag-iisip. Hindi ko alam kung paano niya tatanggapin ito, ngunit alam kong kailangan itong mangyari. Hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko para sa kanya. Ang paghanga, ang pagnanasa, na hindi lamang kami manatiling magkaibigan. Ngunit sa halip na magalit o maguluhan, ngumiti siya ng matamis. Alex, alam mo bang matagal ko nang alam yan? Tanong niya, na ikinagulat ko. Alam ko? At sa totoo lang, hindi lang ikaw ang nag-iisip ng ganoon. Parehas tayong may nararamdaman, ngunit natakot tayong sabihin ito. Napayakap ako kay Lila at ang damdaming bumalot sa akin ay hindi maipaliwanag. Isang damdamin ng kaligayahan, pag-asa at bagong simula. Ngunit sa likod ng saya, may isang bumabagabag sa akin. Isang tanong na hindi ko maalis sa isipan ko. Sa sandaling yon, tumingin si Lila sa akin. Seryoso ang kanyang mga mata. Pero Alex, may kailangan din akong sabihin sa'yo. Sabi niya. Alam mo ba yung kumpanya sa Maynila na papasukan ko? May isang bagay akong natuklasan tungkol dito. Isang bagay na hindi ko alam kung paano ko haharapin. Napatitig ako sa kanya, naguguluhan. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Ano ang natuklasan niya tungkol sa kumpanyang yon? Ang sandaling iyon ay tila isang cliffhanger sa aming mga buhay, isang twist na hindi namin inaasahan. Nangingibabaw ang pag-aalala sa akin, ngunit alam kong kailangan kong maging matatag para sa aming dalawa. Sa gitna ng tagumpay na aming natamo, isang bagong pagsubok ang nagbabadya. Ngunit sa kabila ng lahat, alam ko na sa aming dalawa, kaya naming harapin ito magkasama.